Hiling ng Queen of All Media na si Kris Aquino na sana'y patuloy na ipagdasal ng mga taong nagmamalasakit sa kanya ang kanyang kalusugan. Nagbigay muli ng update ang TV host actress tungkol sa kanyang health condition, partikular na sa patuloy niyang pakikipaglaban sa autoimmune disease. Sa isang Instagram reel, ipinost ni Kris ang ilang litrato at video kung saan makikita ang mga sugat sa kanyang katawan, ang red spots sa mukha, at ang patuloy na pagbagsak ng kanyang katawan. Ibinalita rin dito ni Kris na tinamaan na rin siya ng lupus flare fever na mas nakadagdag pa sa nararanasang karamdaman. Aniya sa caption ng kanyang IG post, "This is my now. I wanted you to see the pain and struggle so that you will continue to pray. I have a lupus flare fever now. It's been more than 2 weeks." Ipinakita rin ni Kris sa mga netizens ang mga signs and symptoms ng lupus na naglitawan sa kanyang katawan. "Very visible in my spine because there's no fat. The area where my hand is where my bone protrusions are." Saad ng actress. Nakasaad sa mayoclinic.org, ang lupus daw ay isang disease that occurs when your body's immune system attacks your own tissues and organs, autoimmune disease. Inflammation caused by lupus can affect many different body systems, with the most distinctive sign being a facial rash that resembles the wings of a butterfly unfolding across both cheeks. It also includes symptoms of fatigue, fever, joint pain, stiffness, and swelling, skin lesions that appear or worsen with sun exposure. Sa comments section ng post ni Kris, bumuhos muli ang mensahe mula sa kanyang mga fans at kaibigan sa showbiz tulad nina Gary Valenciano, Iza Calzado, Cherry Pie Picash, Rap Salazar, fashion designer Francis Liberan, at marami pang iba. Nauna rito, marami na ang nag-alala sa kondisyon ng TV host actress nang makita ang isang photo nito kasama ang bunsong anak na si Bimbi. Dahil dito may mga nag-suggest kay Kris na subukan ng magpatingin sa faith healer o albularyo at baka mapagaling siya nito sa kanyang mga karamdaman. Ayon sa ilang netizens, sobra na naman ang kapayatan ngayon ni Kris base sa mga litratong ipinost ni Lian, Batangas Vice Mayor Ronin Leviste, nakuha ng dalawin nila ang TV host sa tahanan nito kamakailan. Naalarma ang mga taga-suporta ni Kris lalo na sa picture kung saan inaalalayan siya ni Bimbi at kitang-kita nga ang sobrang kapayatan nito lalo na ang kanyang mga binti. Obvious din sa kanyang mukha ang nararamdamang paghihirap kapag siya ay tatayo at kikilos. Kaya naman marami ang nangako kay Kris na patuloy na ipagdarasal ang kanyang kalusugan. Samantala ngayong araw ng Miyerkules April 2 ay muling nagigay ng update si Kris Aquino. Isang mahabang sulat ang kanyang ibinahagi. Anya sa captions, "Please let my art cards tell my story. We don't always end up with the one we love. Sometimes we don't even end up with a life partner. Life can be lonely, and being sick is a day-to-day battle. Right now I'm not winning. But #bawal sumuko at tuloy ang laban." Muling isinapubliko ni Kris ang kanyang pakikibaka sa iba't ibang autoimmune diseases na ngayon ay umabot na sa 9. Ayon sa kanyang post, patuloy siyang dumaranas ng matinding kirot, panghihina at lagnat na hindi bumababa sa loob ng mahigit 2 linggo. "I now have 9 autoimmune disorders," aniya, at idinitalye ang kanyang matinding paghihirap sa sakit tulad ng lupus, systemic sclerosis at EGPA. Sa kabila nito, nananatili siyang matatag sa kanyang laban. Iginiit niyang patuloy siyang lumalaban para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na si Bimbi. Bukod sa kanyang personal na kalagayan, isiniwalat din ni Kris ang kanyang matinding pag-iingat upang mapanatiling ligtas ang kanyang kalusugan. "I currently live in the residences part of a hotel complex here in BGC, aniya, kung saan mahigpit niyang pinapanatili ang kanyang safe zone bubble upang maiwasan ang anumang impeksyon." Sa kabila ng kanyang matinding kalagayan, nananatiling inspirasyon si Kris sa kanyang mga tagahanga. Patuloy na ipinapakita ang kanyang tapang at determinasyon sa kabila ng matinding pagsubok sa kanyang buhay.